Dalawa. Kung mapapansin nyo, Lodi, meron akong binubunot dyan na chipset. Patungkol yan sa content natin nung araw na yung nagbiblink na Yaesu, nagbiblink yung kanyang screen. Siyempre pag nagbiblink yan, walang RX, walang TX. Okay? Bali papalitan natin tong parts na yan. At malalaman nyo mamaya kung ano yung pyesa na yan. Okay, shoutout nga pala dyan Tito Mike, Tito Auslik Ravil, magandang buhay. Si Waray, anong tag dito? Nakalimutan ko yung call sign mo. Manong ko Waray, magandang buhay dyan. At sa mga kasama natin dyan naka-standby, magandang buhay po. Bali, ito po yung solusyon natin para manumbalik yung 2980 o 2900 na nagbiblink yung kanyang screen. Kung anong dahilan yan, nandun sa unang video yung dahilan kung bakit nagblink. Bali, sabihin ko na lang din, meron silang naitusok na o mali yung pagkatusok ng ribbon wire. Okay? Shoutout din pala kay Tito Darius Rason, Odod si Dodds, Tito Doc Magay, Tito Roderick Ramos. Sa lahat ng mga hindi ko nabanggit dyan, magandang buhay po sa inyo lahat, Lodi. Okay? Ito nga, Lodi, yung bagong chipset na ilalagay natin. Ayan, okay na siya. Shoutout nga pala kay Tito Jun Lopez. Ayan, o. Dito natatakot si Tito Jun Lopez sa panghinang ko na to eh. Magandang buhay po dyan, Tito Jun Lopez. Ayan, takot daw siya pagka napapanood niya tong panghinang na to eh. Okay, bali inayos lang natin, Lodi, yung mga ibang may problemang component niya. Ito, nagpalit na rin tayo dito eh. Itong kanyang 12 volts to 8 volts. Itong regulator na to, pinalitan na rin natin. Kung maalala nyo, Lodi, yung isang video natin nito, yung sabi ko na gagawa natin ng paraan, medyo hindi ko na naasikaso dahil wala nga tayong pambunot sa mga chipset. Ito. Yun nga, gaya ng sinabi ko, hindi na natin naasikaso kasi nga mayroong naging emergency na ginawa. Ipinagpatuloy lang yung nabinbin na project kaya matagal na hindi nakapaggawa ng content, pero ngayon tuloy-tuloy na at inuupuan ko na isa-isa kasi nga kailangan kong magawa ng paraan lahat ng mga nakatingga dito. Ayun nga, Lodi, nagpalit tayo ng chipset. Ito, ewan ko kung makikita sa camera yan. Ayan, BU2502. Sa bagay, Lodi, pwede rin naman siguro ito kahit hindi siya i-hardware, via software ang gagawin. Pero sa tingin ko parang imposibleng mangyari yun kasi wala naman pang program para dito. Hindi pa ako nakakita para sa mga gantong radio. Itong 2900, 2980, ayan. Kaya mas mabuti na lang din na pinalitan natin. Siya nga pala yan, Lodi, kaya nasira yan. Ito ay kay Tito Mike eh. Magandang buhay po dyan, Tito Mike Kaya nasira yan dahil sa paglalagay nila ng ribbon wire. Yung ribbon wire siguro, Lodi, nakalihis yan. Hindi nila na itusok na mabuti. Kaya yung pagsalpak, hindi umayon. Kaya may tinamaan siguro na linya. Kaya ito, may nasunog din naman dito kasi sa kanyang, ayan o. Dito naman, Lodi, sa may malapit sa CPU. Isang regulator din ata ito. Ayan, nasunog yan. Nagpalit tayo ng maliit na pyesa dito, which is resistor yan na pinalitan natin. Ayan o. Nagpalit tayo ng resistor dyan. Medyo hindi nga lang maganda yung pagkakabalik na natin dahil yung board ay medyo nalusaw na yung kabitan. Kaya itinap na lang natin. Dito banda yan, Lods. Ayan o. Okay. So para okay naman. Akala ko nga nun ay CPU yung problema, pero hindi pala. Ano ba yung pinalitan natin na yun, Lodi? Ano bang trabaho niyan? Yung BU2502 na yan. Bali, ayon sa kanyang schematic diagram, Lods, PQ1043, ayan yung kanyang details number. Kaya yan yung susundan natin. Kung mapapansin nyo, Lods, siya yan eh. Yan o.
Ito, kung mapapansin nyo ay marami talaga siyang pinapa-under Lodi yung pyesa na yon. Andyan yung mic gain, input, mic gain out, tapos may mga signaling pa dyan na naka-attach papunta sa ground, may tone, DCS, tapos may mga voltahe siya Lodi na binibitawan dyan, oh. Ayan. Okay, rev, tapos adjustment, may mga adjustment pa na sinasabi dyan. Tapos kung susundan natin yung pyesa na yan ay marami siyang linya sa output na papunta dito sa, okay, pumunta muna siya dito sa gawi dito. Ayan, tumaas siya ng konti doon. Check natin Lodi, ito. Ayan, may pyesa pa dyan na binabatuhan niya. Okay, which is nasa data, standby, tapos clock. Ayan, meron din siyang binabatuhan dito na pyesa. Ayan. Kaya marami din loading trabaho tong pyesa na to, yung binunot natin, at hindi pwedeng hindi palitan yan. Kasi nga hindi natin maayos kung hindi mapapalitan yan. Actually Lodi, yan yung kanyang, hindi ko nagkakamali, EEPROM o RAM ang tawag yung chipset na yan. Ewan ko kung ilang bit yan. Basta ang pagkakaalam ko, itong pyesa na to ay ito yung puso ng CPU. Ito kasi yung linya na papunta dun sa front panel kung titingnan nyo ay ang daming nakakonect sa kanya dito sa pyesa na to. Yung mga kulay red na ito na linya ay meron din siya dito. Ayan ang dami niyang trabaho Lodi. Ayan ayan, nagbibitaw din siya ng BPP. Ayun. Ayan, meron din siyang binibitawang 2.4 para sa DIM. Ayan, iuutos niya yan para ipunta niya dito sa daanan na to, at yung daanan na to, yung flex natin ay pupunta naman niya sa CPU para siya naman yung magre-react, o siya naman yung CPU yung uutos sa mga component dito na i-on yung mga dapat i-on, para ganoon siguro yung Lodi. Sabi ko nga Lodi, itong pyesa na to ay yung puso ng CPU. Oras na nawala to, o ibig sabihin oras na nasira to, ay hindi gagalaw ng mahusay ang CPU, hindi magpa-process ng mahusay, at ang ating radyo ay apektado rin. Hindi niya mauutusan lahat ng mga component dito. Kaya napaka-importante Lodi ng pyesa na ito, yung pinalitan natin, ayan, para gumalaw ang CPU na siya naman ngayon nang mag-uutos sa mga component na nandito. Ultimo transmit, ultimo receive ay siyang nag-uutos. Siyempre nung nasira ito Lodi, hindi na magandang mag-process itong CPU, kaya kung ano-ano na lang lumalabas sa ating radyo, walang receive, walang TX. Siya nga pala Lodi, may mga napalitan pa tayo dito, mga ibang pyesa, component na nabasa ko. Ayan, yun dito, nagpalit din tayo dito kasi umiinit to. Okay, meron pang mga napalitan dyan at meron din akong di sigurado dito na pyesa na pinalitan sa kabila ata. Yun okay, yun nandun Lodi, ayan, yun nandito Lodi, pinalitan pa natin yan. Kasi nga nung hindi natin pinalitan parang wala siyang, mahina yung EC na nilalabas ng output para matrig niya yung finals. Okay, madali lang naman sundan yung mga gantong schematic diagram Lodi, kompleto naman yan Kailangan mag-umpisa ka muna sa mga part number, tsaka mo hanapin kung saan nakalocate yung mga pin o yung mga paa niya para alam natin. Pero yung pagbiblink ay wala dun sa schematic diagram Lodi. Bali, nakita lang natin na mayroon siyang data tsaka clock dito sa pyesa na binunot natin. Kaya ito na lang muna yung sinapalaran natin na binuksan. Pero sigurado ako goods na yan. Okay na tong radyo na to.
ngayon Lods, iayos ko lang yung mga ibang nadikit-dikitan dito sa may output niya section. Ayan, kung mapapansin nyo Lodi, yung sa may output section ay nagalaw-galaw tong mga to, napainit-initan lahat. Ayan o. Ayan, dito rin napainit-initan lahat. Ayan, ibabalik ko lang sa dati. Okay, ito pala yung sinasabi ko din Lodi na nagkaroon din siya ng problema. Medyo nadami din yung mga ibang parts niya dito, pero napalitan na lang din natin. Yan, kung wala kang transmit Lodi at okay naman yung finals mo, ay dito ka mag-focus din sa section na ito. Pero i-check mo muna yung finals mo Lodi, bakit nasisira yung mga components dito, yung mga resistor, mga ibang capacitor dyan, bakit nasisira. Kasi kung minsan pagka leak yung RF module dito, yung kinakabit na finals, yun yung finals niya Lodi eh. Ito yung finals niya eh. Dali lang, susum ko lang. Ito yung finals niya Lodi eh. Ayan. Ayan Lods, kung may leak yung finals na yan, kahit palit ka ng palit Lods dito sa mga component dito, balik lang din ng balik yan. Masusunog at masusunog lang din yung gagawin mo dito. Kasi nga shorted, yung binibitawan nitong EC ay tinatrap lang din ng finals, kaya pabalik-balik ka na lang. Maaring mag-overheat to, bumagsak yung DC voltage ng buong system, maaring uminit din to. Ayan, maraming madadamay. Kaya hanggat maaari, kung mag-check kayo, tanggal yung finals dito mga to. Tapos i-check nyo na lang yung mga output. Ito yung input kasi, output. Tapos yung sa may control DC. Tapos yung output para sa RF na. Ito. Considered kasi yan Lodi, kung minsan input to. Ayan, input yung input dito kung ang finals na yung kakabit mo. Pero kung wala siyang finals, open na ganyan, input pa rin yan. Tapos input pa rin to, kasi nga yung nilalabas na voltahe nito ay pupunta sa finals. Ayan. Tapos ito sa anong tag dito, input din ata ito eh. Yung trigger naman to, ayan, yung EC trigger. Ayan, magti-trigger naman pag pinagawa mo yung PTT, magti-trigger siya ng EC para mag-react yung finals. Tapos ito yung voltahe DC 12 volts. Tapos yung output na yan papunta dito sa component na yan. Okay Lods, sabi ko nga Lodi, may mga lahat yan magkaka-connecta. Kahit dyan, dito, ayan, may EC din dito na lumalabas, connected din yan papunta dito. Tapos ito banda, may EC din dito. Tapos yung mga butas-butas na yan ay diretso na dito, mga ganyan. Okay, kaya medyo ang tag dito, nakakabaliw din minsan Lodi yung maggagawa ng ganito, lalo na kung ganito na ang lagay ng radyo. Habang ginagawa mo pabalik-balik yung problema. Kasi nga ibig sabihin, hindi pa solid yung pagkakagawa, kundi mayroon pa tayong naiwan na pyesa na may problema. Kaya kahit anong gawin nating pagpapatino sa kanya, kung may problem pa naman yung ibang components, hanggang doon na lang Lodi, pabalik-balik na lang. Okay, ito Lodi, at okay naman na, bali RF module na lang ang problemahin ko, kasi nga may leak yung kanyang RF module. Pero ito working na, RF module na lang talaga. Mamaya i-check natin kung hindi na nagbi-blink yung kanyang screen. Tapos walang receive tsaka TX kasi yan pagka nagbi-blink yun. I-ayos ko lang Lods itong mga connection dito.
Halos napainitan kasi lahat, Lodi. Medyo na-dislocate yung mga component parts, kaya kailangan nating ayusin. Signal kasi ito, Lodi, hindi pwedeng paling-paling ito, Lods, eh. Sa gawi dito, hindi pwedeng paling-paling yung connection ng mga kabitan ng mga pyesa. Kasi nga kung minsan, pagka masyadong madikit at lalo na pagka nadumihan yung board, yun ang causes ng nagliliyab itong board. Nasusunog yung board, Lodi. Pagka masyadong madikit yung dalawang component at na halimbawa dito sa gitna niya, parang ganito, Lodi, ayan. Kung halimbawa dito, ayan, yung output, ganyan. Pagka masyadong madikit dito at nagkaroon ng contact o continuity, magliliyab yung buo na yan. Siyempre, pagka nagliyab yan, mabubutas. Okay. Okay, lagyan natin ng supply loads. Lagyan natin ng speaker. Yan. Subukan natin pitikan to, Lodi. Ayan. Kung makaka-receive.
Kung napansin nyo Lodi ay okay na yung kanyang receive. Ngayon subukan naman natin itong i-transmit ngayon. Okay. Sound check 1 2 3 bar. 1 2 3 bar. Ayan, okay din Lodi. Napihit ko siya. Ayan o. 1 2 3. 1 2 3 4 5 4 3 2 1. Okay na din siya Lods. Gaya nga ng sabi ko Lodi, ang kulang na lang dito ay RF module. Hindi ko na kasi pwedeng ibalik yung RF module niya dahil mayroon siyang leak. Bali sisirain na naman nito yung ilalagay kong pyesa kung itetesting ko pa yung kanyang leak na RF module. Noong nagbi-blink kasi yan Lodi, wala siyang receive, wala siyang TX. Okay. Okay, mayroon na siya yung input. Bahagya lang ang input nito Lodi, mahina lang ang input nito. Yan. Tapos dito naman sa kabila ay okay. Ito yung malakas. Ayan. May kaiba Lodi yung connection nito yung connection ng ayan o. Ayan. Ito naman yung DC 12 volts niya. Okay. Ito naman yung output. Baka naguguluhan kayo Lodi, magkaiba yung paggawa sa o pagtest dito sa mga pin ng Yaesu tsaka sa mga ibang radio base natin. Yung iba dito yung gumagalaw sa EC, tapos yung iba dito yung 12V open, then nag-close pagka pinigay yung PTT, tapos iba pa dito yung kanyang 12 volts standby at output. Magkaiba ito Lodi, iba ito. Baka nagugulang kayo kasi nga wala naman ditong lumalabas na easy out. Wala talagang lumalabas dyan Lodi, kundi input lang yan. Input na mahinang voltahe. Tapos dito naman ay dito mayroon siyang voltahe din na lumalabas pero bahagya lang din. Dahil Lodi, yung mismong RF module ang gumagalaw. Kaya nga yung RF module na mga ganito, hindi pwedeng ilagay ang RF module na sub 17 o 1091 dito. Kasi mayroon siyang ibang linya. Yung Yaesu, exclusive lang talaga yung mga Yaesu, mga 2900, 2980. Hindi mo pwedeng kargahan yan Lodi ng ganong finals. Pero yung finals ng Yaesu ay pwede mong gamitin sa ibang radio. Pero kung yung galing sa ibang radio like sub 17 gaya nga ng nabanggit ko ay hindi pwedeng ilagay dito. Okay? So hanggang dito muna siguro Lodi, at okay naman na to. Bukas ay makakargaan na to ng finals at may babalot na rin. At shoutout na rin dyan Tito Mike. At pagka na okay na to, balik ulit tayo sa mga panibagong nakapila dyan na radyo para maayos uli. Okay? So hanggang dito muna Lodi, maraming salamat at magandang buhay.